May tanyag na kaharian na matatagpuan sa kalayuan. Ang kahariang ito ay pinamumunuan ni Haring Fernando. Siya ay isang tanyag na hari ng mga reyno. Kabiyak niya ay si Reyna Valeriana. Ang reyna ay may gintong puso para sa mga tao sa palasyo. Sila ay may 3 anak, 3 bunga ng pagliyag. Binatan at magigila sa reyno ay siyang lakas. Ang panganay ay si Don Pedro. Siya ay may tindig na pagkainam. Gulang niya ay sinundan ni Don Diegong malumanay. At ang bunsoy si Don Juan, ang pinakamabait sa lahat. Siya rin ang paboritong anak ng reyna at hari. Sa masamang kapalaran, isang araw ang hari ay nagkasakit. Hindi siya makatulog dahil napanaginipan niyang may masamang mangyayari sa pinakamamahal niyang bunso. Ngunit sa kabutihang Diyos, may nakuhang manggagamot at ito na nga ang makatulong sa sakit ng Haring Bantog. Sa bundok Tabor may puno ng Piedras Platas. Doon makikita ang ibon ng Adarna. Pag iyon iyong narinig, ikaw ay makakatulog. At umalis na nga ang panganay papuntang bundok Tabor at nakarating na siya sa punong kahoy. Maya-maya siya ay namahinga at sa hindi inaasahan dumating ang Adarna. Ang ugali nito ay magbabawas muna bago ang 7 kanta. Sa hindi inaasahan, nabuhusan si Don Juan at siya ay naging bato. Dahil sa tagal na kahintay ng Barbanya, inatasan na lang nila ang ikalawang prinsipe na si Don Diego. At nakita na nga niya ang puno ng Piedras Platas. At siya ay namahinga sa batong nakita. Maya-maya lamang sa hindi inaasahan, dumating ang Adarna. Pagkatapos ng kanta, ay napatakan din si Don Diego at siya rin ay naging bato. Sa matagal na paghihintay, naglakbay na din ang bunsong si Don Diego. Doon kanyang natagpuan isang matandang sugatan. Binigyan niya ito ng tinapay at nagpasalamat na rin ang matanda. Doon nagtanong si Don Juan kung paano mahuli ang Adarna. Sa puok na matatanaw, may kahoy na makikita. Doon mo makikita ang ibong Adarna. Para hindi mo marinig ang kanyang kanta, kailangan mong sugatan ang iyong kamay ng kutsilyo. Ito ang dayap at kutsilyo na iyong gagamitin para mahuli ang Adarna. Ito ang 2 kutsilyo. Ibuhos mo sa 2 bato dahil sila ay iyong kapatid para sila ay iyong matulungan. At nagpasalamat na nga si Don Juan sa ermitanyo at umalis na papuntang bundok Tabor. Pagkalakbay ay nakita niya ang puno ng Piedras Platas. Pagkatapos doon ay dumating na ang Adarna. Sinugatan niya ang kanyang kamay habang kumakanta ang Adarna. At pinigaan ito ng dayap para hindi niya marinig na kumakanta ang Adarna. Maya-maya ay hinuli na niya ang Adarna at itinali niya muna ito para mabuhusan niya ng tubig ang kanyang mga kapatid para hindi na maging bato. Humayo na si Don Juan papuntang Piedras Platas para buhusan ng tubig ang 2 niyang kapatid. Maya-maya ang kapatid niya ay naging tao. Laking pasasalamat nila sa kanilang kapatid dahil sila ay niligtas ni Don Juan. At bumalik na nga ang magkakapatid, dala ang ibong Adarna para bumalik na sa kaharian. Ama, dala na namin ang ibong Adarna. Ang iyong bunsong anak, nagtiis ng madlang hirap, kamatayan ay hinamak, sa utos mo ay tumupad. Yung anak mong 2, inutusang nangahuna, kabiguan ng nakuha, kapwa naging bato sila. Sila nga'y binusan lamang ng tubig na merong
pag-ibig ng bunso mong iniibig. Hari o kung alamin, si Don Juan nagtisting, alad niya ay hiwain ng gabing ako'y hulihin. Kusang ito'y tinis nang dahil sa kaniyang nais, nang taglay mo pong sakit ay huwag pang makalawin. Nang pawis silang tatlo dito po sa iyong reino, nagbilin ng ermitanyo, huwag nawang may maglilo. Sa apoy ng kainggitan nitong anak mong panganay, nagbuko ng kataksilan, napatayin si Don Juan. Nasansalang pagpatay, ngunit sila'y nagpulungan, nang malayo'y may kindatang babala ng kasawian. O kay lupit haring mahal, nang nayari sa kindatang, pagtakay pinagtulungan, umugin po si Don Juan. Kaya lamang tinigilay ng malugmok na't walang malay, iniwan sa kaparangan, at ako nga ang tinaglay. Sa habag ng buong Diyos, sa prinsipe ay tumulong ang isang ugot-ugot na matandang manggagamot. Sa himala po ng langit, tapos ang ilang saglit, si Don Juan nakatindi, malakas na't walang sakit. Ang sinapit ni Don Juan, tinamdam ko haring mahal, kaya nga po kayo na lang, yaring dusa't kalubayan. Yaman ngayon'y natalos mo, ang matapat at ang lilo, kay Don Juan o hari ko, ipamana itong reino. Dahil wala ng sakit ang hari, siya ay bumalik na sa trono. Laking pasasalamat ng hari sa kanyang mga anak dahil nahuli nila ang ibong Adarna. At dahil dyan, inutusan ng hari ang kanyang mga anak na maghanap ng kasintahan. Naglakbay na ang mga prinsipe at may nakita silang isang matanda. Tinanong na nila ang matanda kung saan mahahanap ang 3 prinsesa. Lola, saan namin mahanap ang 3 prinsesa? Doon, pumasok kayo at makikita niyo ang inyong hinahanap. Maraming salamat po. At naglakbay na nga ang 3 prinsipe para hanapin at 3 prinsesa. Dahil sa kaduwagan ang dalawa, si Don Juan muna ang kanilang pinapasok sa lagusan.
At pumasok na nga si Don Juan sa lagusan. Pagpasok niya, nakita niya ang isang magandang palasyo. Pumasok siya at umakyat doon. Nakita niya si Doña Juana na umupo at binabantayan ng isang higante. Nakita ni Don Juan ang higante at napalapit na ito sa kanya. Naglaban nga ang higante at si Don Juan. Tinalo na ni Don Juan ang higante. Nagpasalamat na nga si Doña Juana dahil siya ay niligtas ni Don Juan at bumaba muna sila sa palasyo. Naghintay muna si Doña Juana at pumuntas na sa iba pang palasyo para sagitin si Doña Leonora si Don Juan. At nakita na nga ni Don Juan si Doña Leonora. Papunta na si Don Juan kay Leonora, ngunit hinarangan siya ng isang mabangis na serpiente na may 7 ulo at sila ay naglaban. At sa huli, natalo ni Don Juan ang serpiente at tinulungan na ni Don Juan si Leonora at sila ay bumalik na pababa ng palasyo. Nagpasalamat na nga ang mga prinsesa kay Don Juan. Ngunit si Don Juan wala pa ring nakikitang kasintahan, kaya tumungo siya sa lugar ng Reino de los Cristales para makahanap ng kasintahan. Doon, nakasalubong niya ang ama ni Doña Maria Blanca na si Haring Salermo at nag-away silang dalawa. Ngunit sa huli, pinayagan na si Don Juan na maging kasintahan ni Doña Maria Blanca at bumaba na sila sa palasyo. Kita na magkapatid, sila ay nagyakapan. Sila ay lalabas na sa lagusan. Sila ay bumalik na sa Brabania at hinatid na ang magandang balita sa kanilang amang si Haring Fernando.